Approve na hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Gusto rin namin na ibahagi ninyo ang inyong reaksyon, suggestion at opinion sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong screen. Makilahok na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan, dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang inyong palatuntunang approve, gawin natin to. Building homes, building communities, parang isang pangarap. Lalo na kung pag-uusapan ay ang bansang Pilipinas, lumolobong populasyon, limited resources, unemployment, napakaraming problemang kinakaharap. Pero may isang ahensya ng pamahalaan, actually isang corporation na katuwang ng mga mamamayan para marating ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang tahanan. Kung sino sila, kung anong pwede nilang maipagsilbi sa ating sambayan ng Pilipino, sila ang ating kasama ngayong hapon. Huwag kayong aalis, magbabalik ang approve. Presidential Decree 757 ni Pangulong Ferdinand Marcos na itatag ang National Housing Authority noong 1975. Ito ay isang government-owned and controlled corporation na nag-take over sa gampanin ng dating People's Homesite and Housing Corporation at ng 6 pang mga housing-related agencies. Naniniwala ang NHA na sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tirahang magiging tahanan na itatayo at napatatatag din ng komunidad. Layunin nito na makapagkaloob ng housing sa pinakamaraming mamamayan ayon sa kakayahan nito. Kasama din sa responsibilidad ng NHA ang nauukol sa resettlement kung saan ang pangunahing target ay ang paglilipat ng mga nasa mapanganib na mga lugar, mga naging biktima ng kalamidad at ang mga na-displaced dahil sa mga government infrastructure projects, kasama na rin ang mga informal settlers. May special na programa din ang NHA para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ako si Jingy Perlustica at approve sa amin ang korporasyong ito. Isa sa mga basic needs ng kahit sino ay ang magkaroon ng roof over their heads at sa mga nagpapamilya, isang pangarap ang magkaroon ng isang tahanan kahit isang munting tahanan lamang. Kasama natin ngayon mga kaibigan si Engineer Vic Balba, Group Manager ng National Housing Authority, National Capital Region. Engineer, magandang hapon. Magandang hapon sa Elaine at magandang hapon sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Okay, akala ni Sir siya ay guest sa radyo. Nagulat siya dahil siya ay guest sa TV. Oo, tama yun. Okay, pero ready pa rin si Sir. Yeah, ready naman. Sir, the vision of the National Housing Authority is building homes, building communities. Yes. Okay, and your basic mission, your basest mission? Ang ang pinakatrabaho namin ngayon base sa latest issuances, mag-provide kami ng housing para sa lowest 30% ng urban population. Okay. Ibig sabihin ito, yun sa mga pinakamahirap na communities, yun ang sisilbihan namin. Yun ang pinaka-basic function namin ngayon. Okay. Of course, noong nilagdaan bilang isang batas way back in 1975 ni Pangulong then President Ferdinand Marcos, nakita niya na yung malaking pangangailangan sa housing ng Pilipinas, no? And still, it is a big problem. And still growing. It's still growing pa, okay. But the good news is the National Housing Authority is still here. Yes. Okay. Talagang andito ang National Housing Authority talaga para tulungan lahat ng taong nangangailangan primarily ng pabahay. Okay. Sir, maya-maya ng konti, medyo isa-isahin natin. Kasi pagka sinabi natin National Housing Authority, parating ang focus ay nandoon sa informal settlers. But there are other programs, housing programs, na tinututukan din ng NHA. Base nga sabi ninyo doon sa latest na mandato, nakautusan na lowest 30%. Okay. Sir, bukod dito yung sa resettlement, bukod dito yung low-cost housing, bukod dito yung mga serbisyo ninyo para doon sa mga nagtatrabaho naman sa AFP, tsaka sa
PNP. PNP. But before that, sir, kanina nabanggit natin, the NHA is a government-owned and controlled corporation. How do you sustain yourself? Yung, alam mo naman, una, korporasyon kami. Meron kami kaulang pondo dito para gamitin, para paikutin at gawa ng programang pabahay ang mga nangangailangan. Bago kami naatasan na din yung pagresolba ng problemang pabahay sa lowest 30%, noon, ginagawa natin, kasama doon sa ginagawa natin ay yung mga medium-rise housing para sa mga formal sectors. Okay. Ito yung pagbibigay, dahil alam naman natin na hindi lang naman informal settler families ang mga nangangailangan ng pabahay. Pati yung mga may fixed income earners na nangungupahan, binibigyan natin ng mga pabahay din yan. Yun yung mga dati nating mga ginagawa noon. Bukod pa doon, meron tayong sinasabing sites and services na dating serbisyo pinaprovide natin na nagde-develop tayo ng mga loteng dinidevelop natin ang mga lote at ito rin ay pinapamahagi natin sa mga formal sectors. Okay. Meron din tayong mga core housing na parang starter housing yon na konting ayos na lang, pwede mo nang tirhan. Okay. Yan yung mga programang dati nating ginagawa. Pero paminsan-minsan nakakagawa pa rin tayo pero ngayon nga at talagang tuon ng pansin natin dahil nga rin sa nakita ng ating presidente na talagang kailangan nating tupdin ang ating kailangan tungkulin na bigyan ng mga pabahay ang mas nakararami, lalong-lalo na itong mga informal settler families natin na nandito sa waterways. Yes. Napakarami nila. High danger zones. Yes, oo, Okay. dahil kung lalo na sa tag-ulan, sila yung unang-unang naaapektuhan eh. Kaya alam mo naman ang puso ng ating presidente, napakamalapit yan sa mga mahihirap. Kaya talagang ang order of the day sa amin talagang bigyan sila ng maayos na pamayanan para hindi na sila ang laging naaargabyado tuwing darating ang tag-ulan. Okay, parang naging isa na dyan yung dalawang programa ninyo, which is the resettlement and the housing program for informal settlers. Oo, Okay. oo. Pero i-discuss pa natin yan ng mas malawak sa pagbabalik ng Approve. We have to take a short break. We'll be right back. Sa lahat, maraming salamat sa pag-guest ninyo sa amin sa programang Approve sa NEP25. Kami dito sa Family Planning Organization of the Philippines ay natutuwa at kaagapay namin kayo sa aming mga programa tungkol sa family planning. Napakaganda ng programa. Feel at home kami kaagad. Napakahusay na host ni Ma'am Elaine Fuentes. Napakatalino niya. At talagang feel at home, kagad kami, hindi kami kinabahan kahit na nga bihira kaming humarap sa mga ganitong klaseng interviews. Ang may re-recommenda ko lang, suggestion ko, sana mahabaan pa ninyo yung inyong programa, gawin natin 1 oras para mas marami pa tayong natalakay. Although marami nang natalakay, siguro mas maganda pa rin na kung mahahabaan yung programa ng 1 oras. Maraming nakapanood, maraming nag-text sa akin, sa mga kaibigan ko, kahit hindi sila bahagi ng kapatiran. Right after the program, nagte-text sila at nagsasabi na panood nila ako sa NEP25. Ibig sabihin nito, marami kayong manonood talaga at natutuwa kami na maging bahagi ng programa ng
Salamat po. Unang-una sa lahat, maraming salamat at piniture ninyo ang FPOP at kami ay naimbitahan sa inyong programa. At sa pamamagitan ng programang approved, naipakita namin at nai-announce namin sa buong Pilipinas na existing ang FPOP higit sa lahat. Ang mga serbisyo at mga programa na nakapaloob sa FPOP ay nasabi po namin. Maraming salamat din sa inyong programa at napili nyo ang aming organisasyon. Approved. And we are back mga kaibigan. Kasama pa rin natin si Engineer Vic Balba, ang Group Manager ng National Capital Region National Housing Authority. Okay, sir, kanina sabi ko, discuss natin yung mga programa. No? Let's first deal with the resettlement program. Ano, sino, papaano isinasagawa ang resettlement program? Ang resettlement program natin, ito yung programa na kung saan inililikas natin yung mga pamilya na nasa lugar na hindi karapat-dapat na tirhan ng mga tao. At yun ay nilalagay natin sa isang lugar na mapapanatag na sila. Ibig sabihin, wala na sila doon sa mga danger areas. Okay. Hindi lang ito ginagawa sa NCR, kundi laganap ito hanggang sa kaduluduluhan ng Pilipinas. Oo. Mga events na may sumabog na bulkan, Yes, may karoon ng earthquake. Yes. Okay, kasama yan. Okay, emergency housing assistance programs for calamity victims. Ito ito naman yung programa natin na yan nga in case ng calamities katulad ng baha, ng lindol. Ito yung magpo-provide tayo ng mga programa na pang-immediate need nila. Meron tayong dalawang klaseng programa yan. Meron direct housing na ipinoprovide natin at meron din naman na financial assistance. Okay. Depende dun sa kondisyon na dinanas nila. Pag malaki talagang or kung hindi na sila makakabalik sa dati nilang tinitirhan, house and lot packages ang binibigay natin. Pero kung ang damage naman ay sa konti lang sa bahay lang, financial assistance ang pinoprovide natin. Or housing materials. Right, okay. Yung mga naging biktima kasi ng pagputok ng pinatubo, ano? Yes, Some oo. of the places there are unlivable na talaga. Ang pinaka-latest natin yung naapektuhan ng Pablo. Yeah, yung baha. bagyong Pablo sa parting Mindanao. Yan. Yeah, okay. Next is the settlements upgrading program. Settlements upgrading. Ito yung may mga lugar na meron ng mga settlements, mga informal settler families, kaya lang hindi kanila yung pag-aari ng pag-aari na lote. So, kumbaga, inoccupy nila. Oo, inoccupy nila yun. Ang ginagawa natin doon, kung hindi willing ang may-ari ng bahay na ibenta yon sa gobyerno at sa mga naninirahan, ine-expropriate natin yon. Okay. Ang expropriation naman, payag naman din sila at kung ano yung karapat-dapat na ibayad doon sa may-ari. Okay. Tapos, pag makuha na natin yung property na yun, dinidevelop natin, nagpo-provide tayo ng mga infrastructures doon. Naglalagay tayo ng mga kanal, ng kalye, at mga community facilities para maging isang magandang pamayanan itong sinasabi natin na slum upgrading na Okay, kasi na pagka proyekto. walang mga sewage yan, medyo Oo, delikado. parang hindi mo rin binago ang kanilang pamumuhay. Tinanggal mo lang yung danger na sila yung mapapalayas. Oo. Okay. Sunod natin, sir, Sites and Services Development. Yung sites and services, ito naman, ito yung dating programa natin. Ngayon, hindi na namin masyadong ginagawa ito. Kasi nga, in place, una, ang sites and services, ito yung nagde-develop lang tayo ng mga lote. At dito ay ginagawa kadalasan sa Metro Manila, tapos ina-award ito or pinapamahagi ito dun sa mga fixed income earners. Okay. Kasi hindi ito ang para sa informal settlers, but ito ay low-cost housing na low-cost pang low-cost. Yung dati, panahon ni Pangulong Marcos, sikat na sikat yung Bliss, ano? Oo. Oo, yun. Yung place naman, are the medium-rise housing naman yun. Binabayaran yan. Binabayar. Lahat naman ng mga programa natin, nire-recover natin yon. Of course. Ang kaibahan lang doon sa resettlement natin na ginagawa noon at ngayon, highly subsidized siya. Okay. Ibig sabihin, hindi na inilalayan na pagkakitaan Oo. yung mga nakikinabang. Talagang malaking bahagi ng pondong ginamit, pinamimigay na yon. Kumukolekta lang tayo ng konti para naman sa
Kasi pag binigay mo sa kanila libre, parang walang ownership eh. Samantalang pag sila nagbabayad, aariin nilang kanila yan. Correct. Mamahalin nila yan. Correct, aalagaan na nila. Yes, Hindi sila tapon dito, tapon Oo. doon. Okay, core housing, sir. Core housing, ito naman yung mga bahay lang na halos hindi kumpleto, parang nagtatayo lang tayo ng 4 na Ding-ding. dingding, May bubong. bubong, tapos sila na bahalang mag-improve noon. Okay. Oo, So, ganun ang affordable pa rin siya. Affordable pa rin. Okay. Oo. Tapos meron kayong mga special programs, sir, no? And this I salute you for, yung sa ating AFP at saka yung sa PNP natin. And I think I went to one of them, yung sa PNP ninyo, yung maliliit lang na mga tahanan somewhere in Quezon City, no po? At maraming nag-avail. Marami. Ang AFP-PNP housing, naumpisahan lamang to sa pamumuno ni Presidente Noy Aquino eh. Kasi nakita niya talaga at iyan ang clamor talaga ng ating mga nanunungkulan sa military na talagang bakit naman sila ang hindi nabibigyan samantalang ang buhay nila lagi nilang pinapain sa mga Protect sila ng protect Oo, sa atin. Tapos sila yung nakatira sila sa squatters area, hindi naman maganda sana. Kaya talagang binigyan ng dignidad. right. Yung, sir, relocation ng mga informal settlers, na sabi ko ay parang nakasama na rin dun sa resettlement program ninyo. Oo. Kasi usually mga nagiging reklamo, kulang sa facilities, masyadong malayo doon sa mga pinagkakakitaan nila. Ito ba, sir, ay kasama sa problema ng NHA? And nakikipag-coordinate ba ang NHA doon sa local government doon para maasistihan itong mga bago nilang mga citizen doon, bago nilang constituents? Yung ngayon, ang ating relocation and resettlement program, ano yan? Dalawang klase yan. Meron tayong sinasabi na in-city and off-city. Okay. Yung mga in-city natin, ito yung programa ngayon na pinatutupad na imbis na magtayo tayo ng mga row houses, nagtatayo tayo ng mga medium rise. 5 palapag ito na building na ang bawat isa ay may 24 square meters. Doon sila ililipat upang ang kanilang dinadaing sa atin na nalalayo sila sa kanilang kabuhayan, Yes. hindi na sila malalayo. So, Ayun. yung mga community facilities na hiningi na, hindi na kailangan kasi halos andun lang sila na ilipat. Yung atin namang relocation sa off-city, yun yung medyo malayo talaga yan. That is outside ng Metro Manila. Ang ginagawa natin ngayon, una, in-improve natin ang klase ng housing, quality of housing. Noon, ang package na binibigay natin sa kanila is 175,000. Pero dahil nga sa pakipag-ugnayan nila at sinabi na una, lalo yung malalaking pamilya, ginawa natin ang package na is 240,000 na. Okay. Mas malaki ng mga units. At the same time, nag-provide na tayo ng lahat ng mga community facilities na kailangan nila para makapagbuo sila ng bagong Self-sustaining na siya. pamayanan. Oo. Okay. Bukod pa doon, ang National Housing Authority ay nagpo-provide na rin ng mga tulong pang basic services like yung tulong o kaagapay para sa livelihood programs dahil dinadaing nila pag nalayo sila, nawawala na sila ng trabaho. So, may livelihood na tayo. Pangalawa ron, nagtatayo na rin tayo ng mga transport cooperatives dahil isa yan malayo ang bahay namin sa aming pinagtatrabahuhan, ang mahal ng gastos sa pamasahe. So, ang ginagawa natin, magtatayo tayo ng transport cooperative para at least masubsidize din naman yung pamasahe na. Misking malayo, mura ang gastos. May way. Meron parating way. At yan ang sakit ng ulo ng NHA. Oo. Actually, ang maganda dito ngayon, hindi lang sinosolo na ng NHA. Ang programa ngayon ay talagang komprehensibo na. Kasi nga, nakaagapay na sa atin ang DPWH. Right. Dahil nakikita na nila na nilagay namin sila doon. So, ang iabang nila dapat, mga kalyeng malalaki para easy transport. Coordination. Ganyan. Ang DSWD, andyan, parang umagapay sa atin. Ito yung mga 4Ps na yung inilipat natin, i-ensure nila na tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay nila ng ayuda doon para yung mga kabataan naman ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-aaral. Ang ganda. At least talagang Complete package na. complete package Hindi lamang na 4 na tayo. dinding, isang bubong. Oo. Naku, sir, ang sarap ng kwentuhan natin. I wish we had more time. But I suppose, meron kayong mga projects lined up ngayon. Ano po? Marami, At oo. ngayon ay hihingin ko ng commitment ninyo na maimbitahan namin kayo uli dito.
Okay, all the time. Okay. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din Diyan sa lamang po pag-imbita kayo. nyo. Opo, Okay. sir. Okay, ang ating nakasama po ay si Engineer Vic Balba, Group Manager ng National Housing Authority at ang kanyang sakop ay National Capital Region kung saan napakalaki ng problema tungkol sa housing. Lahat ng binanggit natin dito na programa nila, applicable sa NCR. Anyway, we will flash again our contact details para po makapag-inquire kayo kung isa kayo sa mga nangangailangan at saka yung iba pa na gustong maging involved dito sa government-owned and controlled corporation called the National Housing Authority. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito yung programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon, kami po ay yung makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.